Okay. Okay, so for today, okay, our topic is all about laboratory safety. So this is the first um okay, so this is the first lecture video for laboratory. Okay, so laboratory safety yan i-discuss na. So bago kita mag-proceed sa mga nooks and crannies sa laboratory, mga materials, rugsina, mga equipment, okay, sa safety anay kita matuna, okay, para maaraman natin kung paano ang tama na paggamit nanon mga do's and don'ts, okay, nanon mga precautions na dapat naton i-keep in mind per me if ada kita sa usad na laboratory or if nagagamit kita sa mga chemicals, okay. So first is the NFPA, okay, Fire Diamond, okay. So National Fire Protection Agency Fire Diamond, okay. So ini siya class, makikita nyo per mini sa hospital, okay, lalo na sa mga chemicals, okay, ginabutang manina siya sa mga tawag sa mga wall, okay. For example, kasi requirement ini siya kasi sa Bureau of Fire para hatagan sa lisensya ano sa institution, kay required din na permi na dapat visible ini siya na NFPA Fire Diamond. Pero most commonly nakikita ini sa mga chemicals. For example, kung usad na chemical, wait lang, change. Okay, for example, kung namin ni an chemical nimo, amo daw ng box san chemical, may chemical sina sa sulod, an NFPA fire ini siya class, nakikita nyo ni sa labas san box, ada siya sa labas, okay. So kung namin in box daw san chemical nimo, makikita din NFPA Fire Diamond. Minsan, okay, minsan class, ini siya na NFPA Fire Diamond, may kita mo mismo siya sa label mismo sa chemical. So imagine niyo may usad ka na chemical na nakabutang sa botilya, okay, an iba sina minsan ginapaskilan sinin NFPA Fire Diamond, okay, sa botilya mismo nakapaskil siya, okay, minsan igo sina, okay. So usad-usad tayo ni siya, okay, so tanggalan tayo nga, okay. So, usad-usad tayo siya. So, may upat kita na color sa NFPA Fire Diamond. Ito blue, red, yellow, and white. Okay? So, sa blue anay kita. So, blue. So, ang blue daw class, ano yan ibig sabihin sa blue? Blue. Blue. Ano ibig sabihin sa blue class kay nano? Health hazard. Pag sinabi na health hazard class, amin ni an degree of damage that the chemical will cause upon ingestion or physical contact. This is degree of damage, okay, upon ingestion or physical contact. Okay, so amin ni an ibig sabihin san health hazard class. Okay, tanda siya dito sa gilid. Okay. Okay, degree of damage that the chemical will cause upon ingestion or physical contact. Okay, so health hazard divided siya sa 5 na category, 0 to 4. 0, okay, normal material. 1, slightly hazardous. 2, hazardous. 3, extreme danger. 4, deadly. Okay? Pag an imo chemical, okay, for example, may chemical kita, tagad iya health hazard, okay, nasa 0 siya, ibig sabihin, okay lang nakaputan siya. Okay, okay lang nakaputan siya kasi dili ka, okay, waran health risk. Okay? Or degree of damage or health risk na lang. Okay, degree of damage or health risk that the chemical will cause upon ingestion or contact. Okay? So, pag number 4 naman class, okay, pag number 4, nagsasabihin tayo sa na chemical, tas number 4,
at iya health hazard. So most probably if ever nagkaigwasan ingestion, na ingest mo daw ito siya, or nagkaigwasan direct physical contact na chemical, most probably pwede ka mapatay or pwede ka magkaigwasan severe na damage paagi sa ito na chemical. Okay? So amin ang ibig sabihin sa health hazard class. Okay? Now dili kita sa red. Pag sinabi na red, amin na fire hazard. Pag sinabi na fire hazard naman, class, this is the degree of combustibility of a chemical. Pag sinabi na combustibility, ability of an object to catch fire or to combust. Okay? Now, ini siya, okay, red. Okay, fire hazard. So, para di nyo malimutan, red, fire hazard. Okay? Again, pero siya sa health hazard, divided siya sa upat na category. 0 to 4 gihapon. Okay, tanan man is in the 0 to 4. Wait lang. Okay, tanan ni na sin the class 0 to 4, maliban sa kan specific hazard or sa white. Okay? Now, balik kita kan fire hazard. Si fire hazard, again, siya ang red. Okay? This is the degree of combustibility. Pag sinabi na combustibility, ability of an object or a chemical to catch on fire. Okay? Pag 0, class, an imo chemical, okay, nakamark ka daw na 0, ibig sabihin sina, dili siya masusunog. Okay? Waran temperature na kailangan maabot para masunog siya, unless na lang na butangan nyo talaga kalayo. Okay? So, may na pag 0 class. Okay? So, this is the degree or, ano mas maganda? Dili degree. This is the temperature na lang. Temperature required for an object to for an object or chemical to combust. Kapag sinabi ng combust, again, makalayo. Okay? So, ini siya, pag 4 daw class, below 73 degrees Fahrenheit. Okay? So, pag below 73 degrees Fahrenheit, below 73 degrees Fahrenheit, okay, medyo tongue twister ito siya. Okay? Ibig sabihin, dili mainit talaga na temperature. Okay? So, pinakamainit ini 200. Okay? Dili least na pinakamainit ini 73. Okay? So, pag 1 daw class, kailangan mataas na temperature, ha? Imagine nyo 200 degrees Fahrenheit, matasin na temperature. Okay? So, pag ang imo object daw naka number 1, tagsabiyon ta na expose siya sa temperature na 230 degrees Fahrenheit. Okay? Pag na-expose siya sa 2 class, pwede siya magkalayo. Okay? Pero, pag an object nimo, okay, pag an object nimo class, 4. Okay, 4 daw. Okay? Pag 4, below 70 degrees Fahrenheit. Okay? Mababa pa sa 73 degrees Fahrenheit, pwede na tulos siya magkalayo. Okay? So, amin ang ibig sabihin sa fire hazard class. Okay? So, again, 0, miskin ano talaga na temperature, dili siya makalayo. Okay? Mainit man or malamig, dili siya makalayo. Okay? Pero pag 1, 2, 3, 4, amo na yun eh. Ang kailangan din na temperature para magkalayo sinda. Okay? So, dili kita sa yellow. Yellow, amin ang tinatawag na instability hazard. Okay? Or minsan ginasabi ni siya, aside from instability, other term is reactivity hazard. Okay? Pag yellow or instability or
Nag-loading na ako. Okay, nag-loading ng utak ko. Reactivity hazard. Okay? Now, for yellow, again, divided siya sa 5 na category from 0 to 4. Okay? Now, pag sinabi ng instability hazard, this is the tama na word did it. This is the this is the degree of ba? This is the may detonate, shock and heat may detonate, violent chemical change, unstable if heated. This is the degree of chemical change of a chemical depending on a specific scenario or condition. Okay? So pag sinabi na yellow or instability hazard, this is the degree of chemical change of a chemical depending on a specific scenario or condition daw. Okay? Pag naka-zero class, okay, stable an imo chemical. Okay? Ibutang mo yun sa mainit, ibutang mo yun sa malamig, ibutang mo yun sa madulom na area, okay? Paagihan mo siyang kuryente, waran mangyayari sa iya. Okay? Waran mangyayari kasi stable siya. Okay? Pag 1 naman daw class, pag 1, pag initan mo siya, magiging unstable na siya. Okay? Kailangan mo initon. Okay? Na-expose siya sa mataas na temperature, okay, naging unstable na siya. Okay? Now, pag 4 naman, may detonate. Okay? May possibility na sumabog an imo chemical. Okay? Wala siya gin-specify kung ano, an specific na condition para siya mag-detonate, pero kadalasan, ini na mga chemical na pwede magsabog talaga class due to extreme heat. Okay? Due to extreme heat or if naghalo siya sa iba na chemical. Okay? Aminan kadalasan kaya nagasabogan sa iba-iba na chemical. Okay? So, dili man tanan na chemical, may iba na talaga ng chemical na tawag sina na nagasabog talaga. Nagasabog talaga. Okay? Na pag nag-react siya sa usad na chemical or pag nainitan siya sa grabe, masabog siya. Okay? Now, pinaka-last. Okay? Specific hazard or white so amin siya an specific hazard. Okay, pag sinabi na specific hazard class, basically this is the type of chemical. This is the specific type or composition of the chemical. Okay, this is the specific type or composition sa chemical mismo. Okay? Now, for example, muriatic acid. Okay, muriatic acid, so hindi sa sini na mga category naga-fall an muriatic acid. So, malamang sa acid. Okay, so amin na nakapaskil sa iya if ever ibig siya sinin ang muriatic acid. Nasa acid anya specific hazard. Okay? Pag sad naman ng object, may radiation or radioactive, so amin ni ano makikita mo class. Okay? Pag alkali naman, so amin ni ALK. Okay? Corrosive amin ni, oxidizer amin ni. Okay? So ini minsan ginabutangan ini, okay? Para ma-warn ang nagagamit na bawal daw magamit sa tubig. Okay? So ini daw, for example, ini siya use no water, ibig sinasabihon bawal mo ihalo ini na chemical sa tubig. Okay? Kasi pwede siya mag-react negatively. Okay? So aminan specific hazard pag sa use no water. So W na may igwasan
um, dash sa tunga. Okay? So, amila class, okay? An NFPA Fire Diamond. Okay? So, i-memorize nyo kung nano na color. Okay? Blue, health hazard. Red, fire hazard. Durog sina. Yellow, instability or reactivity hazard. And lastly, and white, unspecific hazard. Okay? Now, dito kita sa degrees of hazard. Okay? Ining degrees of hazard, dili siya pareho siya. Dili siya pareho sini. Okay, base maano yun na pareho sinda sini. Okay, bulag na ini ang degrees of hazard. Okay? Now, sa laboratory class, okay, may paiba-iba na hazard depende sa material, depende sa chemical. Okay, so may paiba-iba na hazard nila. So, ang laboratory talaga, pag dili ka maingat sa sulod sa laboratory, okay, pwede ka maka-cause damage, okay, sa sadiri mo, tag sa kaupod mo sa laboratory. So, kailangan talaga na maingat ka talaga once na naggamit ka sa mga chemical, once na naggamit ka sa mga laboratory apparatus. Okay? Now, pag zero, okay, zero daw, no or slight hazard lang. Okay, no or slight hazard. So, example, sino na mga bagay sa laboratory na wala sa hazard talaga, okay, mga goggles, okay, mga face mask, pero sana, mga gloves, okay, mga gamit man nila sa laboratory, tapos wala man sindan hazard talaga. Okay? So, number 1, slight hazard. Number 2, moderate hazard. Number 3, serious hazard. Number 4, extreme hazard. Dili class sa number 3, for amo na masulod ang mga chemicals, irog sina, pwede taman da mabutang ang mga sabihin natin ang mga electrical equipment sa laboratory. Okay, kasi nagagamit man talaga kuryente sa sulod sa laboratory para mapagana ang mga laboratory equipment. So pwede tada masulod sinda. Okay? So ano pa? Mga blade. Okay, may mga sharp edge na laboratory apparatus. Okay, nagagamit man sina class. Okay, so dito apo ni sinda masulod sa extreme hazard or serious hazard. Okay? So, dili class, okay, nimo nyo lang, i-memorize nyo lang. For example, 4, extreme hazard. 3, serious hazard. 2, moderate hazard. 1, slight. And 0, no or slight hazard. Okay? So, madali lang. Okay, pag-memorize nyo ninda. Okay? So, dili kita classes of fire. Okay, so may paiba-iba kita na types ng fire depende sa origin. Okay, no, may paiba-iba kita class na category or class san fire depende kung nano ang gintunaan san kalayo. Okay? So, kitang class A to class E. Okay? So, doon ta sindakan. Class A anay, so, ordinary or light material. So, example sa mga class A na fire, for example, nagsunog-sunog ka san paper. Okay, mga light materials in the class. Okay, mga light materials. Okay, so mga bagay na usually nakikita niyo. Okay, wood, paper, cloth, okay, mga plastic. Okay, so amin na mga class A fire. Okay, class B naman mga flammable liquids. For example, gasoline, paint, kerosene, ano pa, flammable liquids, maisip. Okay, basta mga liquids in the class. Okay, mga liquid. So, ginatandaan ko ni para di ako malimot, flammable liquids or flammable class B. So, pag sinabi na class B, tubig. Okay, may letter B. Flammable liquids or flammable 2, may letter B, tubig. Okay, aminan, akon pala tandaan sina. Okay, flammable tubig. Okay, pag class B, mga flammable liquid, mga flammable tubig. Okay, gasoline, paint, okay, liquid ang consistency ninda. So, class B na sinda. Okay, okay, nasunod, class C is for electrical equipment or motor switches. Okay, so, diyan mga appliances, mga wire, okay, mga wire na maging kinitkitan sa mga iraga na nagaralabas na susulod sa wire. Okay, so pwede din matunaan sa kalayo. Ano pa? Mga circuit breaker. Okay? Ano pa?
appliances, mga gadgets. Okay, mga gadgets. Kahupod man dili sa class C fire. Basta anything na may igwasan electrical current, okay, under sa class C fire. Okay, mga battery, okay, tawag sa san kotse, okay, na mga drag ko na battery, okay, kaupod gyapon sa class C fire. Kun didi tubig, ang palatandaan ko naman didi kuryente. Okay, so medyo corny, ram ko medyo corny. So kung nabo nyo tandaan ni Roxy ni, bahala ka, pero amin yung palatandaan ko sa to. Okay, pag class B, tubig, class C, kuryente. Okay, amin ang mga electrical equipment or hali sa kuryente. Okay, so amin ang palatandaan ko. Okay, class D, okay, this is flammable metal. So examples ng flammable metals class is magnesium. Okay, magnesium, if nainitan siya, pwede siya mag-catch on fire. Okay, so amin na unflammable metals sa class D. And letter E, arsenal fire. Okay, mga arson. Okay, arsenal fire. Okay, so again, tandaan, kunano na class A, B, C, D, E, tagkunano ang origin ninda. Okay, class A, ordinary or light materials. Example sina amin ni. Class B, flammable liquid or flammable tubig. Example sina amin ni. Class C, electrical equipment, may kuryente. Okay? Class D naman is flammable metal. Examples on flammable metal natin is magnesium. Okay? And class E is arsenal fire. Okay? So, inigali class, arsenal fire, basically mga arson ini siya. So, tawag sina, inabagan, gintuyo ba na magkalayo. Okay, kasi ini man sinda mga pwede ta makategorize ini sa mga accidental and ABCD, pero class E mga arsenal fire amo talaga nang gintuyo na tawag sina na magkalayo. Okay? So pa-memorize na lang class. Okay? So kung igugatan mga class and fire based sa origin ninda, may paiba-iba man kita na class, may paiba-iba man kita na klase sun fire extinguisher para sa paiba-iba na type sun fire. Okay? Sa class A, ano daw class A, mga ordinary or light material. Pag ang imo kalayo irog sina, ang pwede mo gamiton is pressurized water or dry chemical. Okay? Pressurized water or dry chemical. So pwede ka din magamit sa tubig. Okay? Tas dry chemical. Dry chemical, masad sa mga common na mga fire extinguisher. So, makikita mo man na siya class sa fire extinguisher sa label niya. Okay? So, kung napansin nyo na, ano sad na ang label, sa nusad na fire extinguisher, mababasa nyo kung ano na type siya. Kung dry chemical, carbon dioxide, okay, na fire extinguisher. Okay? Pero ang pinaka-common talaga na fire extinguisher, amin ni, ang dry chemical. Okay? Pag class B, dry chemical or carbon dioxide ang pwede nyo gamiton class na fire extinguisher. Class B, diin gayan iya origin, tubig. Okay, mga tubig ang iya origin class. Okay, class C naman, dry chemical, carbon dioxide with the addition of halon. Okay? So, amin na for class C, fire. Class D naman is metal X. Si metal X class, nag-act siya as gina-counter niya ini na metal. Okay? Gina-counter niya ini na metal para dili siya magkalayo or para mag-udong siya pagkalayo. Okay? So, amin na kan metal X. Sa class D siya ginagamit. Hatandaan nyo, class D puro na mga metal. Flammable metal, metal X. Okay? And lastly, si class E. Okay? Sa indatanan class, tandaan nyo ha, sa indatanan, si class E lang ang dili mo, tandaan nyo yun ha, si class E, dili mo siya gina-extinguish. Okay, dili mo siya gina-extinguish class. Kasi mahirap siya patayon ang mga arsenal fire. Okay? Ang ginahimo sa inda, okay, let the fire burn off and protect the surrounding materials. Basically, pag nakakita ka sa arsenal fire, ang mga surrounding materials, ilalayo mo, taghayaan mo na
na mapatay siya mismo. Okay, on fire. Okay? Kasi kung wala siyang iba na material na makakapitan, eventually, mapapatay ang kalayo kasi mawawaraan siya sa fuel. Okay? Nagwara na siyang fuel, eventually, okay, mapapatay, ma-burn off mangyapon siya. So, tandaan nyo ha, si Class E, sa indatanan, dili siya gina-extinguish. Okay? Dili siya ginagamitan sa fire extinguisher. Ha, tandaan nyo, si Class E, dili ka magamit sa fire extinguisher. Dili ka lang magamit sa fire extinguisher. Sa Class A to Class D. Okay? Okay, next. Dili ta kampas. Okay, so, I think na familiar naman siguro ka mo sinikan pass. Okay, pass. This is the step-by-step operation of a fire extinguisher. So, kailangan class, aram nyo yun eh. Kasi dili naton aram kung saan kita kung if ever lang, okay, buyag, magkanto ka mo sa usab na senaryo na maigwasan kalayo. Okay, tapos na kamuan halapit sa fire extinguisher. So trabaho nyo ito para patayon ang kalayo. Okay? So, paano pag-operate, paano paggamit sa fire extinguisher? So, PASS, aniya acronym. P stands for pull the pin. A, aim the si Lola. Nanola. Okay na. Ada nga si Ninang. Okay na. Apa. Okay. So, letter P is pull the pin. Okay. So, on fire extinguisher class, igawin na siya sa metal pin. Okay. Na naga-separate sa trigger niya tag sa handle. So, kailangan ito na metal pin tanggalon mo anay. Kasi dili mo si-squeeze an iya trigger if dili siya dili mo ma-release ito na pin. Okay? So, baga siyang granada. Okay, kung na-imagine yung granada, igabagay ng ginatanggal. Okay, so, amo man ng iya logic sa fire extinguisher. Kailangan nyo tanggalon ito na pin, okay, para ma-operate mo siya. Para maggamit mo ang trigger. Okay? Next, A means aim the nozzle. Okay, so nozzle, amin itong ginalabasan sa foam or sun chemical content sa nimo fire extinguisher. So, diin mo siya aim. Paula. Okay na to. So, diin mo siya aim a nozzle. Tandaan nyo ha sa base san kalayo. Okay, so, kailangan class sa baba san kalayo. Kung diin siya nagatuna, dito mo i-aim a nozzle para dito magkadto ang chemical na ada sa sulod sa fire extinguisher mo kasi dili mo mapapatay ang kalayo kung ada ka sa taas magano. Okay, kailangan adto ka sa base kasi adto sa base ang fuel ang nasusunog na bagay. Okay, ginagamit mo ang fire extinguisher para ma-extinguish ang origin sa imo kalayo. Okay? So, for example, may usad na kahoy na nasusunog. Okay? So, ang iyo tatamaon dapat, okay, sa iyo fire extinguisher, ang part san kahoy kundiin naga-originate ang kalayo. Kasi kung ang kalayo mismo, ang iyo tatamaon lang, dili ito siyang part san kahoy na nasusunog, waran use ito kasi makalayo mong gihapon, dili mo patay ang root cause san kalayo. Okay, so amin ang idea. Kaya kailangan sa base san fire mo siya tirahon. Okay, fire. Okay? So, next, letter S, ang una na S is to squeeze the trigger. So, amin ito. So, may duwa na tawag sina na huyutan. Naman huyutan. Okay, drawing ko na lang gani. Okay, drawing ko na lang. Dili siya sa PowerPoint kita ma-drawing. Mas madali dili. Okay?
dugay okay, dahil sa PowerPoint drawing. So dalian ako mag-drawing sa PowerPoint. Oops. Okay. Ba't ka nagdoble? Okay. So, for example, kung amin ninyo fire extinguisher. So, amin na. Okay, fire extinguisher na siya. Okay? Ang pin, makikita nyo dili ang pin. Okay, ang pin, nakabutang nina para in kaso dili siya ginagamit, dili ma-release. Okay? Kasi pag adi inin pin, inin na trigger, so amin yung trigger nyo, amin yung gina-squeeze. Okay, dili ka makakapot, kakaptan mo ina siya dida. Okay? Isi-squeeze mo siya, maangat ini siya, pag angat sina, malabas ang chemical. Okay? So, ininpin namin yung safety measure niya para in kaso dili siya ginagamit, dili ma-release ang chemical. So, pag gagamiton nyo na, ini siya na pin, tatanggalon nyo. Pag natanggal na ininpin, operational na yun siya. Ano yung fire extinguisher. So, pwede mo na ma-squeeze. Pag squeeze mo sini, ini na mga chemical, malabas na. Okay, malabas ang chemical. Pwede ko na mapatay ang kalayo. Okay? So, squeeze the trigger and lastly, sweep the nozzle. So, pag nagagamit ka daw sa fire extinguisher, dili ka lang dapat naka one direction. Okay? Dili ka lang naka-focus sa usad na direction class. For example, kung namin daw inian example ta kanina, iton example, amin nian kahoy daw, kalayo daw ini. So, dapat dili ka lang nakafocus dide. So, kailangan naga-sweep ka. Okay? Gina-sweep mo daw ang nozzle. Okay? Para matamaan mo ang dako na area. Okay? Para ma-maximize mo ang area of effect sa nina fire extinguisher. So, i-sweep mo siya. Okay? Side to side. Okay? So, amin na class. And step-by-step procedure sa fire extinguisher. So, pass. Okay, pull the pin, aim the nozzle, squeeze the trigger, and sweep the nozzle. Okay, so amin na. If may fire extinguisher na halapit sa iyo, ayaw na ka mo pagduha-duha kasi aram nyo na. Madali lang ang pag-operate sa fire extinguisher. Now, nano ang hihimuon niyo pagwara sa fire extinguisher? Muna ini, unraise. Okay? So, ada ka daw sa usad na scenario, sa usad na kwarto, sabihin sa usad na room, nawara daw sa fire extinguisher. So, nananihimuon nyo, ma-raise ka mo. Okay? Things you do in case you see a fire. Okay? Pagwara ka mo fire extinguisher na halapit or na makita na pwede magamit, tas may kalayo daw, mag-raise na ka mo. So, raise stands for rescue. Pag may tao na pag may tao na may injuries, for example, or nahimatay, kasi usually talaga class sa usad na burning building or sa usad na enclosed na area, balay, building, basta irog sina na enclosed na area, usually ang mga tao na papatay talaga dahil sa suffocation. Okay, so and smoke, grabe na smoke na inhale ninda, na suffocate sinda, dili na kaya sa lungs ninda, wala na oxygen basically sa inda lawas kasi puros smoke na inhale ninda, kaya sinda nahihimatay. Tapos eventually amin to nasusunog sinda. Okay, amin ang kadalasan talaga na nagakos sa death sa usad na fire.
Okay? Kung dili ka dara sa suffocation, masusunog ka talaga. And paanit mo, mapapatay ka sa sunog. Pero more often than not, napapatay talaga ano sa natawo dahil sa suffocation. Okay? Grabe na aso ang na-inhale ninda. Okay? Sa aso, wala man dito yung oxygen. Carbon monoxide dito siya. Okay? So, once grabe na, ito na aso ang na-inhale ninda, wala nan exchange sa oxygen na nangyayari. Dili na naka-receive sa oxygen ang lawas ta. Ano nangyayari? Nahihimatay kita. Okay, nahihimatay. Kasi kailangan sa oxygen sa brain naton para mag-function. Okay? So, pag wala ng oxygen, nito, nahihimatay ka na. Once nahihimatay ka na, nasunog ka na. Okay, tubod ka na. So, once nakakita ka mo sa tao na nahimatay, okay, mag-rescue. I-rescue nyo sinda. Okay? So, if ever lang may igwang tao, tas capable ka mag-rescue. Pero pag namugani na nabutang ka sa usad na scenario, na ikaw man, dili mo naman kaya. Okay? Tapos, may usad na tao na dili man kaya, so, decision mo na ina siya. Okay? Kung ano, mo, ihimuon. Okay? Pwede mo buligan. For example, may kaupod ka man na iba, so pwede nyo buligan ito siya. Okay? So, sa hospital setting, pag nangyari ini siya class, okay, required talaga kita na magbulig sa pasyente naton, lalo na yung mga bedridden na pasyente. Okay? In case may kalayo, ibubutang talaga naton ang buhay naton on the line para ma-rescue ang patient. Okay? So, masunod is alarm. Okay? Pag may mga fire alarm, inabangan mga pula na box, taginan break in case break the glass in case of fire. Kasi may mga pindutan, so amin ang alarm. So mga fire alarm basically. May mga automatic man na fire alarm, lalo na if may mga fire detector. Okay, na naada baga sa ceiling na detect and fire once igos ang smoke. Okay? So may mga automatic alarm man, pero igo man sa mga manual alarm. Okay, amo ito mga break the glass in case of fire. Okay, so buakon lang ang glass, tapos pinduton iton sa sulod. Okay? Letter C is to contain. Okay, contain, basically, himuon mo yun if gamay pa lang ang kalayo. If dili pa talaga nag-spread ang kalayo, i-try nyo i-contain sa usan na area. So, paano gina-contain ang fire? Amo ganito nung sinabi ta kanina, kan arsenal. Protect surrounding materials. Basically, if gamay pa lang ang kalayo class, ilayo na tanan na mga bagay na pwede masunog. Okay? Tulinan, tulinan ang paghiwag para malayo ang mga flammable na mga bagay. Okay? Kasi again, if wara man makakapitan ng kalayo, dili man siya dako. Okay, so kailangan niya sa mga flammable na material para siya magdako, para siya spread. Okay? Pero if dako na talaga class, okay, if dako na talagang kalayo, i-abort mo na ang pag-contain. Okay, i-abort mo na ang pag-contain. Okay? And lastly is letter E, evacuate or extinguish. So, amo ganito, if may fire extinguisher na halapit, okay, i-extinguish mo. Pag wara na, evacuate ka na. Okay, so dapat aram nyo din ang mga fire exit class. Okay, so aminan kailangan nyo ma-memorize minsan. Okay, di ba sa minsan mas maganda na i-memorize nyo talaga, lalo na talaga if nag-work na ka mo sa usad na institution, dapat familiar ka mo sa mga fire exit. Okay, lalo pag sa hospital, dapat aram nyo kung nahandan fire exit pa rin ka, so may gusan kalayo, aram nyo kung diin ka umakadto. Okay, aram nyo kung diin nyo itutukdo ang mga pasyente. Okay, kasi kung may kalayo class, kadalasan sila nagapanik ang mga tao. Bili aram kung diin makadto. Okay, so kailangan kita, okay, dahil inadalan ta ini siya, kailangan kalmado kita sa sitwasyon. Okay, aram ta kung ang tama na pasurunod. Okay, kasi may proseso man ina siya. Okay, dili man insigida wara na san chance
na mabuhay ka if nabutang ka sa na sitwasyon. Okay? If kalmado ka, okay, aram mo ang proseso, ang tama na proseso, makaka-survive ka sa class. Okay? So again, raise, rescue, alarm, letter A, letter C, contain, letter E, evacuate or extinguish. Okay? Sa amin na. So raise. Okay, dili kita. Different types of hazard. Okay, so may paiba-iba na hazard sa laboratory or sa hospital naman ini. Anybody sa hospital, pwede ta ma-apply sa hospital. Okay? Pinaka-common na hazard sa usad na laboratory ay ang laboratory na ginamin ko di class, laboratory na sa hospital. Ha, laboratory, clinical laboratory. Okay, laboratory sa hospital. Okay, biologic hazard. Okay, so amo talaga ini anson sa mga pinaka-common na hazard sa hospital class, mga biologic hazard. Okay? Pag sinabi na biologic hazard, okay, blood samples and other body fluids should be collected, transported, handled, and processed using universal precaution or standard precaution. Ini na universal precaution tag standard precaution, i-discuss tayo yan tatlo kasi kailangan yan na pa lang before ka mo mag OJT kasi next year pag second year niyo start na ka mo pagtrabaho, okay, pag training sa hospital, so kailangan yan na pa lang aram nyo ini si universal tag standard precaution. So yan tatlo anong tayo na siya i-discuss ta. Any spills of blood, body fluid, and other potentially infectious material spill must be cleaned up in the area or equipment. Biologic hazard basically class, mga hazard na pwede ta makuha sa mga bodily fluids. Okay, for example sa ihi. Okay, sa ihi damo-damo din mga tawag sila microorganism, okay, mga bacteria. Inasin nila mga bacteria, mga hazardous sina. Okay, pwede siya mag-cause ng sakit once na nagka-contact sa aton. Sa dugo, damo-damon mga hazardous na mga agent. For example, HIV. Okay, hazardous agent ina siya. Okay? So, naano pa, pwede mga biologic hazard. Sa suka. Okay, pag nagsuka, pag nagpudo. Okay, so, may mga hazardous agent dida class. Okay? So, 10% bleach. Okay, the most commonly used disinfectant. Okay? 10% bleach class. Okay? Amin ang pinaka-common na disinfectant na ginagamit sa hospital. Okay? So, sa HIV, okay? So, bleach, okay? Si bleach daw, ginapatay si HIV for 2 minutes. So, kailangan ka maghulat 2 minutes anay. Okay? For example, so paano nangyayari ini? For example daw, may usad na HIV na pasyente. Okay? Tapos, nangyari sa ito na pasyente, ginswerohan siya, ang ginbutangan sa ang ginswerohan sa iya natanggal. So, nagpurugsit ang dugo. Okay? So, may HIV na sa palibot. Okay? So, para naton mapatay ito siya na HIV, okay, pwede kita magamit bleach. Okay, linisan ito, hinahinayon paglinis, na dili magka-contact sa lawas ta, lalo na if may open wound. Okay, hinayon ng paglinis, siguraduhin na malinis talaga. Then, maulat kita 2 minutes. After 2 minutes, okay na, patay na ito tanan ng mga virus. Okay, HIV virus. Okay? Amo man kan HBV, hepatitis B virus. Okay, Hepa B virus. Okay, the same mga bloodborne ini sa class. Ini HIV tag Hepa B, mga bloodborne. Pag sinabi na bloodborne, ada sila sa dugo sa nusad na pasyente na infected. Okay, so pwede maka-infect siya through blood. Okay, sa HIV tag si Hepa B. Okay? So amo gyapon nito, for example, may swero daw, ano sa may Hepa B, natanggalan swinerohan, nagpurugsit, may Hepa B na sa palibot nimo. Okay? So, linisan mo lang sa 10% bleach, pero mahulat ka din sa
10 minutes. Okay, 10 minutes kan HBV. Okay? So, okay, mga bloodborne pathogens. Ang kaya sinabi ko kanina, pag sinabi na bloodborne pathogens, infections or diseases acquired from dugo. Okay, so sa blood class damo-damo da sa mga microorganism, bacteria, virus na pwede mag-cause ng sakit once na nakadisaton. Okay, for example, HIV, Hepa B, HCV is Hepa C, Hepa B, Hepa C, HIV. Okay, dili ni Hepa I, Again, butang ko na. Masasabihin nyo Hepa I ini. So, HIV, hindi nagasurat. Pwede na lang mga surat. HIV is human immunodeficiency ba na spelling ko? One word lang ba yun, di ba? Ano spelling ko? Immunodeficiency virus. Tama spelling ko. Human immunodeficiency virus. Inyo siya HBV, hepatitis B virus, HCV naman hepatitis C virus. Okay, malaria and syphilis. Okay, so inasin natin ng class, pwede ka ma-infect ni once na ang dugo sa infected na tao makasulod sa sistema nimo. Okay? So, for example, okay, may open wound ka daw, may samad ka, tas dako siya na samad, o pwede ka, inising gamay lang, pero open siya, okay, may nagadugo siya, okay, once na may dugo man, na infected sini na mga inisinda, na infected man sini, nagsulod sa tun samad mo, pwede ka na ma-infect sina class. May dako ng chance talaga na pwede ka ma-infect man. Pag dili mo siya kinlinisan tulos, okay? Tapos, naka-circulate siya tulos sa lawas mo. Okay? So, amin ang klase sa mga bloodborne pathogen. Okay? So, dili lang irugsin na. Pwede man na needle prick ka. Okay? For example, nagaswero ka sa nusad na pasyente na may HIV. Okay? Wara mo na malayan. Pagtusok nimo sa swero, okay? Wara mo na kuha, wara mo na taman ugat, so tinanggal mo swero. Wara mo na malayan, natusok ka. Okay? Sabihin ta na lang medyo sabog ka sadto. Wara mo na malayan, natusok mo sa diri mo. Okay? So ito class miss, itong dagom na nagsulod sa panit sa pasyente mo, nagsulod na ito sa sistema niya. So, ito siya na dagom, infected na ito tulos. So, once na natusok ka sa ito na dagom, taas ng probability na pwede ka ma-infect man. Kung ano man ito na sakit, anado sa pasyente mo, kung HIV ba ito, malaria, syphilis, Hepa C, or Hepa B. Okay? So, amin na sa bloodborne pathogens. Okay? Next, airborne pathogens. Okay, airborne pathogens. So, basically, din siya nakakuha through airborne. Paano mo siya nakukuha? Pag na-inhale mo, ini siya ng mga bacteria or microorganism. Okay? Infections that stays longer in the air when excreted out of the infective host. Example, sina TB tag COVID-19. Basically, nangyayari kan airborne pathogen class, pag ubos ang tao, ito siya na mga viral particle, okay, nadadala siya sa hangin.
nagasabay siya sa hangin. So, once na singhot mo ito na hangin, na maigwas ito ng mga virus, automatic, infected ka na si tutulos. So, infected ka na si to. Okay, examples sina is TB, anong TB? Tuberculosis. Okay, and COVID-19. So, COVID-19, aram-aram tanan. Okay, so, familiar na katasin kan COVID-19. Okay? So, flammable or combustible chemicals. So, this is the most hazardous material. So, flammable, ay mali gali. Naano ako kanina. Okay? To catch on fire. Mali gali ako. Dili combust. Pag sinabi na combust gali, pwede magpotok. Ano ba, di ba? Combust. Search ko kasi dictionary. Aram kong combust. Ano ba? Combust. The process of burning. Tama man. Process of burning. So, tama man. Combust. To catch on fire or combust. Tama magali ako. Nag-overthink ako siya. Okay. Flammable or combustible chemical. Okay, so, the ability again of a chemical to catch on fire. Okay, this is the most hazardous material. Okay, kay naano class damo-damo san bagay sa laboratory aside sa chemicals. Okay, aside sa chemicals damo-damon bagay sa laboratory pwede mag catch on fire. So pag ina na mga chemical na catch on fire, okay, so dako-dako ang chance na ang mga surrounding materials na flammable man mag-catch on fire man. Okay, so nagdako ng kalayo sina. So hazardous talaga ina. Okay, most hazardous. Kaya sa laboratory talaga may mga fire extinguisher dida. Okay, may mga fire extinguisher na if ever magkakalayo, okay, magagamit sinda tulos. Okay, para papatay ito siya na kalayo. Okay? Now, masunod, corrosive chemicals. Pag sinabi na corrosive chemicals, injurious to the skin or eyes by direct contact or to the tissue of the respiratory or gastrointestinal tract. Okay? Pag sinabi na corrosive chemicals class, very tama na term, dili unstable, very dili man deadly, very reactive dili reactive, very dili ko maisip ang tama na word. Corrosive chemicals class, pwede siya mag-cause san damage in two ways. Una, if ito siya na chemical nagkada sa skin nimo. Okay, for example, ginagamit mo daw ini na chemical, tas wala ka nagamit sa gloves. Okay? Gintamad ka magamit gloves, pagkaula mo sa chemical, tabunan na nimo kamot. Okay? So, amo na ito, may damage na tulos sa imo skin. Pwede sabihin ta, nagkaratol ang imo skin. Okay? Pwede man sabihin ta, napaso ang imo skin. Irog sina. So, aside sa direct contact sa skin, nasinghot mo daw ang chemical. So, ang iba na chemical class, di ba naka-seal man ina sinda na may taklob. Ang iba sinda da habang nagadugay, naga-evaporate ang chemical. So, from water, nagiging gas, nagkakaigosan mga fume. Okay, once na naga-evaporate sinda. Okay? So, ito na mga fume, once na pag-abri mo sa chemical, tas nasinghot mo itong fumes, okay, pwede siya na mag-damage sa mata naton. Okay, sabihin ta daw, ang pagbunghaw sa itong chemical, kita mo lang sa mata mo. Okay, so pwede ito siya mag-damage. Ginsinghot mo daw. Okay? So, amoy na, mga corrosive chemicals class. Okay, so again, tandaan nyo, may gusto direct contact. Okay, direct contact or inhalation. Didi. Next, reactive chemicals. So, reactive chemical mixture of oxidizing agents such as peroxides and reducing agents such as hydrogen generate heat and may be explosive.
So, reactive chemicals, basically mga chemicals na dapat dili talaga mag-mix. Okay, aminan mga reducing tag-oxidizing agents. Kailangan dili mo sunda i-mix talaga. Okay, so kasi once na nag-mix sinda, ma-react sinda sa kada usad, ito ma-generate sa ni heat. Tapos pwede magsabog. Okay? Tandaan nyo din mixture na word. Aman keyword dito sa iya. Okay, mixture. Pag reactive. Okay? Carcinogenic, ay masunod. Carcinogenic, ang tandaan nyo talaga class, kada beses makabatik ka mo sa word na carcinogenic. Okay, cancer causing or causes cancer. Pag sinabi na carcinogenic, cancer causing. Naga-cause, okay? Nagadulot san cancer. Okay, pwede mag-cause ng cancer. Ano nga ito? Cancer causing. Okay? So, chemicals that can cause cancer when exposed to our ini siya. To our body. Okay? So, benzene is a common example of a carcinogenic chemical. So, si benzene, okay, klase benzene, ini siya dati, ginagamit ini sa laboratory. Okay, ginagamit ini sa laboratory si benzene. Fixative ang tawag sa iya. Bagan niya function, bagan formalin. Okay? Yung formalin ginagamit siya para ma-preserve an bangkay baga pag tawag sina naga-imbalsa marabang tawag sina inang ginapagpatay baga para dili magdunot ang lawas sa napatay, ginabutangan siya formalin. So si benzene irog man silang iya trabaho pero mas tawag sina mas potent si benzene. Kasi si formalin, once na naubos ng formalin class, amoy na matunan na pag-decompose ang lawas sa patay. Okay? So, habang nagadugay, nagawara man ang formalin. Okay? So, si benzene, ang ginahin mo si benzene, amo man ito siya, pero mas potent siya. So, sobra niya naka-potent, pwede siya mag-cause ng cancer. So, yan na, bihira na lang ini, or ginaban na ganin yung paggamit sa benzene. Okay? So, aside sina mga electrical hazards, so ano to? Electrical related problems such as loose wiring and exposed wires. Okay, so electrical hazards. So, very self-explanatory electrical hazards. Okay, cryogenic material hazard. Pag sinabi na cryogenic material hazard causes fire, explosion, asphyxiation, tissue damage, or thermal burns. Okay? So, cryogenic, pag sinabi na cryogenic class, mga malamig. Okay, cryogenic. So, in the class, sa sobrang lamig ninda, pwede siya mag-cause of fire, explosion, asphyxiation. Asphyxiation, basically, lack of oxygen. Okay, lack of oxygen. Tissue damage or thermal burns. Example, si liquid nitrogen. Si liquid nitrogen class, ginagamit man nini sa laboratory. Pagpatigasan tissue. Okay, para ang tissue or tawag na ginagamit ini siya para mahirap na medyo malipong na explain ini. Pero ang trabaho talaga class ni liquid nitrogen, usad ina siya na ginaula mo ina siya class, liquid din siya, or liquid nitrogen. Okay, tubig ini siya na pag ginula mo sa usad na bagay class, mamangno ka na matugnaw ina siya na bagay. Okay, magiging ice or magiging frozen. Tama, magiging frozen ito siya na bagay na ginulaan mo. Okay? So, pero if nag-react siya sa iba na chemicals, again, pwede siya mag-cause of fire, explosion, asphyxiation, tissue damage, or thermal burns. Okay? So next, ergonomic hazard. So sa ergonomic hazard, dili lang ini sa laboratory na hazard. Okay? So, ergonomic hazard, miskin diin ini pwede siya maging hazard. Yung sinabi na ergonomic hazard, physical actions can over time contribute to repetitive strain disorders. For example,
sitting in an uncomfortable position. Okay? Uncomfortable na position, basically, for example, in tawag sina ego kan stool, ego kaning kudan kay bar stool na wara sandigan. Okay, so basically naka straight lang ani mo likod. So over time masakit na yun sa likod, class, kasi di ba sanay kita yung igo sa nagasalo sa likod naton pag nakaingkod kita. Okay, so amin na siya. Aside sina example, nagtatrabaho ko sa hospital. Okay, sa first floor, amon nurse station niyo. Okay? Sunod, and imo ward nasa 5th floor pa. So, balik-balik ka, first floor, 5th floor. Waraksan, elevator, stairs lang. So, pag may nagatawag na pasyente, lakat ka, first floor pa 5th floor. Balik ka naman pa first floor, pag waran ginahimo. May mga tawag naman, saka ka naman. So, ito siya, class, na repetitive action. Sa pagsaka lusad mo, over time, magkakigusan ergonomic hazard sa tuhod nimo. Okay? Or sa tiil nimo. Okay? So, amin na, ergonomic hazard. Tandaan nyo, amon keyword natin din, mga physical action. Okay? Mga physical action, class. Okay? So, next, ano na ba yung last? Wala, alapit na lang kita. Okay, ini siya laboratory mathematics sa next video pa ini. Okay, so didikitan last na itatopic ko sa video. Sino na video, rather. Okay, PPE. Personal Protective Equipment. So, ang PPE, I think, aram nyo naman ini siguro. Okay, lalo na sito nagka-COVID baga. Sobrang, tawag sina, santong time san COVID kasi, class, publiko ba, okay, na general public na educate sa gamit san PPE, di ba? Ito mga face mask, face shield, gloves. Okay, so ito mga basic PPE na ginamit natin sa itong pandemic. Taghas naman yan na ginagamit yapon. Okay, so our equipment donned, pag sinabi na donned, ginasulpot. Okay? By people to protect them from outside pathogens. So aside sini, class, okay? Aside na ginaprotektahan ang sadiri naton, ginaprotektahan taman sinaan pasyente naton. Okay, yan i-explain ko after sini. So examples, mask, goggles, face shield, lab gown, and gloves. Okay? So ginasulot naton inisindatanan para maprotektahan ang una, syempre, para maprotektahan ang sadiri naton. May ginasulot naton ina para maprotektahan ang sadiri naton. Okay, so for example, tibihon or may COVID na nimo pasyente. So kailangan igo kita sini ng mga bagay para in kaso na pag ubuninda, dili magkaigosan direct contact sa lawas ta para dili kita ma-infect. Okay? So aside sina, class, dili lang ang PPE ginagamit para protektahan ang sadiri naton. Okay? Ginagamit man nini para maprotektahan ang pasyente naton. Okay? So, paano ina siya nangyayari? Okay? May mga pasyente, class, na gina-classify as immunocompromised. Okay? Pag sinabi na immunocompromised, ang immune system ninda luya-luya. Okay, sobrang luya sa immune system ninda, naggamay lang na bakterya dili ninda kaya patayon. Okay, kasi di ba immune system, ang pulos ng immune system, protektahan kita from microorganisms, from bacteria, from viruses. Pero pag maluya talaga ang immune system natin, gamay lang na bakterya, dili kaya labanan san lawas sin pasyente. Okay, so kita, class, okay, kita may covered kita san bacteria. Okay? So, kakala nyo, nilang nagkarigo lang kamo kanina or kagabi, okay, or kahapon nagkarigo lang kamo, malinis na kamo. Okay, dili, class. Okay, so kita covered kita permisan bacteria. Okay, pag nagkakarigo kita, natatanggal siya, pero after a while, nagabalik ina siya. Okay, kasi
damo-damong bacteria sa palibot naton. Okay? So, normal lang ina, ha? Normal lang na magkaigwasan bacteria sa lawas ta, sa aton panit. Ang tawag sina normal flora. Okay? So, ano sila ng mga normal flora? Again, normal lang na ada sa lawas naton. Dili na siya normal if damo-damo na. So, amoy na, pag dili ka na nagakarigo sa pira ka adlaw, okay, pabahok ka lang, so amoy na, dili na siya maayo. Okay? Now, magamit kita class, okay, sa tawag sina personal protective equipment. Okay, for example, gloves. Okay, magamit daw kita gloves para in kaso kaputanta ito siya na pasyente na immunocompromised, ang bacteria na ada sa kamot naton dili magkadto sa iya. Kasi gani, sobrang luya na sa lawas niya. Pag madagdagan pa siya sa bacteria, okay, pwede na ito mag-cause infection pa. Okay? Aside sila sa mask, okay, mask kadamuan sa mga tawag sina mga tao sa hospital nagaubo. Okay, kasi normal na lang yun na pag nagtrabaho sa hospital, expect mo talaga na may sakit ka na o may ginadara ka na sakit. Okay? So, amo ito, pag nag-ubo-ubo ka, tapos ubuhan mo ito siya ng pasyente na may na maluyan immune system. Okay? So, nagkasakit pa siya lalo. Okay? So, again, dili ka lang masulod sa PPE para maprotektahan ang sadiri mo. Okay? Para din maprotektahan ang pasyente nimo. Okay? So, ito ka na ginatawag na N95 mask. Okay? I think nakita niyo naman N95. Ito bagan puti na mask na hard exterior. Okay? Ito mahirap maghangos pag sulod ka sa to. Okay? Ito ang N95 mask. Okay? So, can filter 95% microorganism with the size of 0.3 microns. Okay, kaya siya tinawag na N95 kasi may filtering capacity siya na 95%. Okay, kaya niya mag-filter sa 95% na microorganism with the size of 0.3 microns. Greater than 0.3 microns. Pag less than 0.3 class, wala na inin 95%, magababa ina siya. Again, pag an imo object, okay, for example, an imo object daw, okay, may duwa kita na virus. Okay, sabihin tayo may duwa kita na virus. Ini siya na virus 0.10. Pag sinabi na UM micron, micron na ang tawag sila. Micron. Okay, sabihin tayo niya 0.2 UM. Okay? May duwa daw kita na virus. Ang usad 0.10, ang usad 0.2. So, mas dako ini ay yun na 0.15. Pero 0.10, 0.1. Okay. Tama ba? 0. Ano na lang? 0.50. 0.15. Loading na naman ako. Okay, 0.50 or 0.5 na lang. Pareho man lang yan. 0.5 micron. Okay, and 0.2. So, mas dako ini 0.5 compared to 0.2. Now, igwakasan, tama nila yung mask. Tama rin mask N95. Okay, N95 na. May N95. N95. Okay, may N95 mask ka daw. Okay? Now, sa N95 mo class, tandaan nyo, igwa siya 95% filtering capacity. If an imo object greater than 0.3 micron. Pag sinabi na
can filter off, pwede ka maprotektaran niya. So, once ini siya na 0.5 micron, nag-contact dili siya malapos. Kasi dako-dako ang 0.5. Pero pag sa 0.2, nasinghot mo siya, pwede siya magsulod. Tandaan nyo class ha, si N95 ang kaya lang niya i-filter ang 0.3 or greater than 0.3. Okay? Ang mga daragko ng mga microorganism. Pero pag less than 0.3, pwede siya magsulod. Okay? Amoy naan an idea behind N95 mask. Kasi tinawag na N95 kasi may 95% filtering capacity siya. Okay? So next, donning and doffing. Pag sinabi na donning, the step-by-step procedure when putting on. Okay, step-by-step procedure sa pagsulot. Okay, pag sinabi na donning, pagsulot. Pag sinabi na doffing, kabaliktaran, removing of PPE. Okay, so amin na ha, donning, pagsulot, doffing, paghubak sa PPE. Okay? So, amin yung basic PPE naton, gown, mask, goggles, or face shield, and gloves. Okay? So, paano daw ang tama na pagsulot sa PPE sa pasurunod? Unaanay ang gown, masunod ang mask, masunod ang goggles, or face shield, and lastly, ang gloves. Okay? Now, paano ang pagtama na paghuba? Mo naman din gloves anay, masunod ang gown, masunod ang goggles or face shield, mask, and tandaan permi hand washing. Okay? So minsan didi nag-hand washing man anay. Okay, pwede ka mag-hand washing anay before mag put sa PP, pero minsan hindi naman ini. Okay? Okay man hindi ka mag-hand wash anay, pero ini dapat permi ini. After mo maghuba sa PPE, kailangan mo mag-hand washing. Tandaan nyo. Okay, so paki-memory sila sa pasurunod class. Okay? Now, hand washing. Tandaan nyo class, sobrang importante sa hand washing. If nagtrabaho na ka mo sa hospital, permit talaga ka mo maglinis ang kamot nyo. Okay? Permit ka mo maglinis ang kamot. Miskin nag-gloves ka mo, okay, dili ka mo mag-PR sa gloves lang. Okay? Tapos din na ka maghugas, lalo na if makaon ka mo. Okay? So, permit talaga maghugas ang kamot. Okay? Hand washing is the simplest method you can do to prevent transmission of pathogens from other people and vice versa. Nagkapot ka sa pasyente nimo, wala kang gloves, nagkaon ka. Okay? Ito na mga mga microorganism, mga bacteria na adto sito na pasyente nimo, pwede nimo ma-ingest. Okay? So, malinis ka lang sa kamot, hand washing ka lang dako-dako na ito na difference. Okay, para ma-prevent ang pag-transmission. Pag sinabi na transmission, ang pagpasa sa mga pathogen, sa mga microorganism hali sa pasyente pakada sa imo. Okay? So, perform hand washing for at least 20 seconds, pero pwede man magkanta ka ng happy birthday. Okay, kung nabuo magbilang sa 20 seconds, pwede ka magkanta sa happy birthday. Okay, habang naghugas ka, magkanta ka ng happy birthday. Among gusto sabihin sina. Okay? So, how to properly wash your hands. Okay? Basaon anay. Butang sa soap. So, rub palm. Okay? Sunod, sa mga right palm over left dorsum with interlaced fingers. Okay, so i-kuskus nyo ina. So harapan sinda ikuskus. Nakapatong sad mo nakamot tas ikuskus, ini sinda harapan na. Okay, tas ini back of the fingers. Okay? Ini naman siya rotational kada tudlo. Ginapakita lang din sa thumb pero dapat kada o sa dina. Okay? After sini, sunod dini. Okay, patalibon. Next, rotational rubbing backwards and forwards of clasped fingers. So basically ginatama didiin sa
ini siya na parts and fingers, ini sa taas. Ini na parts and fingers ang anong sa number 7. Okay? So next, number 8, rinse hands with water. Tapos dry using towels. Okay? Gamiton ang towel pag mapatay sa faucet. Okay, gamiton ang towel sa pagpatay sa faucet, and now your hands are safe. Okay, so damo-damo ina siya. Okay, labalabang procedure class. Okay, labalabang procedure niya, pero very effective na talaga siya sa pag-prevent sa transmission sa mga microorganism. Okay? Masasani man lang kamo sini once na nagtrabaho na kamo. Okay? So, okay, dili kita standard precaution. Kaya may sabi ko kanina, standard precaution or universal precaution. Kasi, this was formerly called as the universal precaution. So, ano ibig sabihin sini? Basically, this is the idea that you must treat all material as infected material. Class, once na nagsulod ka mo sa hospital, tanan na nakikita nyo dida, i-judge nyo as potentially infectious. Okay? Dili lang ang mga blood sample, dili lang ang mga udo, ihi, dili lang ang mga pasyente. Okay? Ang mga infectious dida. Tanan na bagay na ada sa hospital, infected or possibly infected na. Pati ang mga kaurupod nimo. Okay? Ang mga kapwa mo health worker, okay, treat them as potentially infectious. Okay, so kailangan dili niyo talaga i-disregard ini siya, class, kasi an hospital is tawag sina balay san damo-damo na microorganism. Okay? So, constantly, may nagalinis man, ha? May, basta isipon nyo, dili siya nakawa. May nagalinis man talaga sa hospital. Okay? May mga tao na ang trabaho maglinis sa hospital. Okay? Pero, after sila maglinis, again, may mabalik gihapon ng mga microorganism. Kasi may mga pasyente man na nagadagdag sa hospital. Okay? So, again, blood, urine, stool, catheter, IV tubings, bed sheets, etc. Okay? Again, tanan na bagay talaga, class. Mapapadirman ina, doorknob, okay? Mga metal frame, mga frames san mga kama san pasyente, okay? So, tanan ina as in the class potentially infectious. Okay? So, kailangan mag-ingat talaga kamo. So, pag nagakapot ka mo sina, tas aram nyo na maate, permi ka mo mag-hand washing pagkatapos. Or, pwede man, magamit ka mo san gloves. Okay, so, amin na, tandaan nyo permi na, standard precaution or universal precaution. And lastly, amin na, pinakalas, okay, last, material safety data sheet. Our material safety data sheet or MSDS. Okay, MSDS and other terms in it. Okay. MSDS. Okay. Okay, MSDS or Material Safety Data Sheet. This is a document. Okay, papel. Nakasurat din sa papel that is attached with the chemical when it is bought. Major source of safety information for employees who may use hazardous materials in their occupation. Provide the specific compound identity together with all common names, storage conditions, and how to handle the chemical. All information sections must be completed and date that the MSDS was printed must be indicated. Basically, class, baga ini siyan instruction sa imo chemical. So, ang chemical nakabutang sa box, pero na siya nakabutang sa box after yung bakali na. Sa sulod sa box, ada na si MSDS. Basically, nakabutang da sa MSDS kung paano mo
gagamiton ang chemical. Nano ang mga do's and don'ts san chemical, nano ang composition san chemical, okay? Nano ang storage condition, kung ibutang mo ba ina sa mainit, sa malamig, or sa room temperature. Okay, makikita mo tanan nila sa Material Safety Data Sheet or MSDS. Okay, so amo lang ina. Okay? Tandaan nyo, document is attached with the chemical when it is when it is bound. Okay? So, si MSDS or si Material Safety Data Sheet. Okay? So, si Laboratory Mathematics Part 1. Okay, so next video na natin ini sarabi ko na sa usad na video. So, this ends today's video. Okay, sana nakaabot ka mo din. Okay, so amo lang ini. Very easy lang ini siya. Tawag sina an laboratory safety. Okay, madali lang siya pero very crucial an information di class. Okay, magagamit nyo talaga ini siya. Okay, once na nagtrabaho na kamo sa hospital. Okay, miskin dili gani magtrabaho everyday general knowledge in fact. Okay, aside lang sini sa iba. Okay, pero inisinda na raise, pass, okay? Maganda na maaraman kasi miskin wala ka mo sa hospital magagamit niyo siya na information. Okay? So, again, this ends our video. Okay, sana na may damo ka mo na araman. Okay, sa video natin yan na. Okay, so see you on the next video class. Okay, thank you for listening.